beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan ko, matindi ito. Oo. Etong pasabog ni Antonio Trillanes muna, Boss Mike. Ayan na. Hanap natin na impormasyon. Ito ho mga kababayan, yung pong drama ni Digong sa may Dahig. Opo Kasi mga kababayan ko, si Trillanes, maalala ninyo, galing po ito sa sa Dahig sa ICC para bisitahin nga po sa mga bagong dating tulad ni Delia Sococo at ni Jelly Astronimo, Perry Bartolasa, mag-like ho kayo Roger Romero. Yan mga yan, yung mga bagong dating. Independent Woman, Rainy Pascua, Bentong. Mag-like muna So eto na ho mga kababayan ko. Ibinunyag ho ni Antonio Trillanes, Jimpy Presto, Pay Mora, BMB Irene P. Sino pa? Si Maxi. Mag-like kayo. Apple Santos. Pachuchay. Nako. Shoutout po sa inyo lahat. Priscilla Salagubang. Si Bergie Bajola. Sino pa? Robbie Ong. Poknat TV. Nako. Basta, shoutout po sa inyo lahat. Ito na. Ito na. Ibubuko na ho. Alicia Duran, Evangeline Camilosa. Nako. Eto na. Nasa na? Ayaw mag-play Wait, eto na. Base sa nakalap natin na impormasyon, walang nangyaring pagkahimatay. Nako. Kung ano man, na unconscious daw si Duterte, hindi nangyari yun. Sabi nila, ilang beses daw nauntog yung ulo at nabagok daw yung ulo Di ba? Mga kababayan ko, sabi ni Sara Duterte, ilang beses daw nahimatay tapos nabagok daw, 'di ba? Pink MA, Marites Musni, di ba? Jimpy Presto, yun sinasabi nila Alfonso Iniz Sabi ni Sara, nabagok. Hanggang sa nawalan daw ng natagpo ang wala ng malay. Ganun, mga kababayan ko. Yun yung mga press release nila. Yung po yung sinasabi nila, mga kababayan, na si Digong nga daw ay malala na ang kondisyon. Nako, mga kababayan ko. Sinasabi naman ni Trillanes, teka muna, wala namang ganon. Paano ho ito? Sino ngayon ang paniniwalaan ng tao? Parehas naman ho mga kababayan na nakapunta doon. Hindi naman po pwedeng sabihin nila na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Dahil si Trillanes nagpa-picture pa nga ho doon. Di po ba? Nagpakita ng picture na nandoon po sa labas kung saan nakakulong si Digong. Nako, mga kababayan ko talaga naman tayo pinagloloko ng mga Duterte tulad ni Sara matindi talaga. Kayo ho ba naniniwala mga kababayan na ganun nga? Tapos ngayon para bang aligaga sila. Aligaga sila mga kababayan na awayin itong si Trillanes. Kita nyo yung privilege speech ni Robin Padilla. Talagang mention yung pangalan niya mga kababayan. Para bang meron silang kinatatakutan, Ano ba talagang meron sa nangyayari talaga kay Digong? Ano ba talaga ang totoo? Tayo ba mga kababayan ay nililin lang? O tayo ay talagang kanilang niloloko na lang para sa pansarili nilang kapakanan. Grabe. Matindi talaga ito na. At parte na nga yan dun sa briefing na ginawa ng ICC regarding policies of the ICC Detention Center. Meron silang emergency response team doon sa loob ng detention facility. Meron naka-standby na ambulance. Yung hospital 5 minutes away. Kompleto naman pala. So walang insidente at any time na nagkaroon ng medical emergency as described by Sara Duterte and yung iba pa sa kampo nila. Kita nyo, wala daw ho mga kababayan ko. So gawa-gawa lang ito.
Parang yung kanta lang, ano sabi niya? Ako ay parang apoy na hindi namamatay. Ayun, nagkasunog mga kababayan sa Davao. Hirap na hirap silang patayin. Kita nyo, sisihin nyo si Sara dyan. Dahil pati apoy ginagamit. Ayan, nagkatotoo na. Kulang na lang, malipol kayong lahat dyan. Ako ay parang apoy. Sabing ganun na hindi mamamatay. Kung ano-ano pinagsasabi mga kababayan parang siraulong kumakanta mga kababayan ko Yan, ano nangyari sa Davao dahil dyan sa mga ganyang style ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Di po ba ang sama ng nangyari, nagkasunog Tingnan niyo ho yung kanta ni Sara, ayan Tingnan niyo mga kababayan ko, meron ding Chinese version na Sintu-Sintu ho, mga kababayan. Yung pala yung idol ni Sara, mga kababayan ko. Yun pala. Ayan po, tingnan nyo. Para hong siguro itong si Sara nakachamba-chamba lang. Parang ang itsura mga kababayan taga wrong turn. Eto na. Kami ay apoy na hindi mamatay. Kita nyo mga kababayan, kami ay apoy na hindi mapatay. Ayan, nagkasunog sa Davao. Sara, paano na? Napatay nyo ba yung apoy agad? Baka naman matagal-tagal Hambang ng matapang, sabay. Natatawa tuloy si Atty. Claire sa'yo Walang niya ka, Sara. Yan ba yun? Yan ba yun? Ayan, sabi tuloy ni Paymura, kabisado ni Direk Freddy ang kantang yan ni Buday. Di ba mga kababayan ko? Mga kababayan yan po ang sinasabi na etong si Sara Duterte talagang may saltik mga kababayan at pinagmalaki na 2 linggo mga kababayan na ito ay kanyang isinulat. Naku, tagal mag-isip mga kababayan ko. Tagal mag-isip. Oo. Kaya tuloy natatawa si Atty. Claire sa iyo So eto mga kababayan ko, puntahan muna natin si Marcoleta mga kababayan ko. Eto hong sasabi na mayroon daw hong mga bayaran ng PCO. Nako mga kababayan. Marcoleta, pasok! Bakit si Marcoleta Grabe naman kayo, Si Marcoleta hinahanap ko. Bakit naman aso to? Nakalagay Marcoleta tapos aso. Ano ba kayo? Yung mga commission mga kababayan, bully rin Bully rin tong aking mga itong mga admin ko mga kababayan. Bakit ang aso? Si Marcoleta topic ko, hindi aso. Marcoleta. Oo, Marcoleta ang pangalan ng aso. Iba to, iba. Pero i-play na natin, i-play na natin, mga kababayan, Marcoleta. Bakit si Marcoleta, Nawawala pala yung wig ni Marcoleta. Bakit? May wig din ba yan? May wig daw, mga kababayan. Nawawala daw Nandito si Marcoleta, kasama ko, kasama daw niya si Marcoleta. Sa bagay, may hawig nga naman. Lalo na kapag ka naka-side view. Ito siguro kung etong aso lagyan ng buhok, malamang malamang mukhang laban-laban, mga kababayan, Laban-laban, mga kababayan, ayan si Marcoleta daw. Our beloved Boss Mike Cervera.